para po kayo makapag-share ng input. Ang tanong natin dito ngayon is ano ang inaasahan mo sa training na ito? Ang tawag ko dito kasi this is what we call as leveling of expectations. So mahalaga ito para malaman namin kung ano inyong mga inaasahan, and then we would be able to meet halfway, no, para matingnan natin kung paano na matugunan yung inyong mga concerns. So I'll be waiting for your inputs. Sa inyong cellphone, pakiclick nyo lang po doon sa menti.com, i-key in nyo yung code number 1679 and then 3168. Ulitin ko, 1679-3168. Huwag kayong sumagot sa chat kasi hindi natin mababasa sa screen. So for us to be able to read your responses, paki-key in ang inyong sagot sa ating menti.com and use the code 1679-3168. Evaluate client's health, study procedures, employ massage techniques. Ayun, no? So generally yun po yung ating expectation, no, coming from you. Kung mayroong expectation, hindi ko lang nailagay dito, meron din tayo dapat ano naman yung kaba? Ano yung kaba? Ano ba yung mga alinlangan nyo? No? Sige, pwede niyo naman isama dito. Paki-state lang ano yung saan kayo kinakabahan? I think pwede pa naman mag-share ng comments. Try nyo lang po. Ano naman yung inyong kaba? And then we will try to make sense out of this, no, later on. Meron ba kayong kaba? Meron ba kayong alinlangan? Meron ba kayong mga ang tawag nun? Mga bagay na parang ditiyak, yung ganon? Parang tulad na sinabi natin kanina, coming from you, gusto niyo maraming matutunan, gusto niyo maging LMT at magkaroon kayo ng tips and techniques, no? Learn to have good study procedures and then learn to employ proper massage technique based sa DOH. And then of course, the best among them all is para kayo ay makakuha ng inyong lisensya, no? Kayo ay maging license. I-echo ko na lang, when it comes to kaba, halos lahat naman in the past, pag tinatanong mo, ano yung kinakabahan nyo? Ano yung mga alinlangan nyo? And I will keep on hearing coming from my students na ang ikinakaba nila ay hindi makapasa sa examination. Okay. Well, natural yun, ano? Lalo na sa oral and practical examination. Yun yung parang pinaka-challenge. Okay. So gusto ko lang i-input sa inyo na ang exam ng DOH, if you notice, ang basic requirement, as you would later find out, is high school diploma. No? Kailangan nyo mayroon kayong minimum na requirement, academic requirement, which is a high school diploma. So what do we mean by that? Kapag minimum requirement ng DOH sa high school diploma, that would mean ang kanyang ibibigay na exam ay pang high school. Do you agree with me? No? Parang it doesn't make sense kung ang requirement ay high school diploma and then ibibigay na exam ng DOH ay pang college. I think malaki, alam niyo naman yun, di ba? Malaki ang pagkakaiba ng college education doon sa high school education. Okay? So, ayun yun. No? So, ang ibig sabihin nun, ang benchmarking ng ating pag-aaral ay pang high school. Kaya if you notice, kung mapapansin nyo later on, bakit medyo mabagal, no? Ang iba dyan, para sa mga kasama natin o mga estudyante, because at the moment, out of over 100 students that we have,
mayroon tayo mga 2 o 3 doktor. Okay. And I'm reminding these doctors, sabi ko sa kanila na I'm warning you na baka mamaya you'll find everything boring. Bakit boring? Kasi iba yung iba yung teaching method ng mga pang-doktor at iba yung teaching method para sa licensure. Okay? So ibig sabihin nun, we need to balance everything, and ang majority sa atin ay nasa high school, ang tawag nun, high school graduate, kaya yung pagtuturo natin i-adjust natin accordingly. Okay? Yun yung ating mga lagi nating sinasabi sa mga estudyante kasi ang ating profile ng students ay karamihan high school. Ngayon, sa nakalipas na mga linggo ay nabalitaan natin na for the exam this coming Monday, in case you don't know, mayroong licensure examination ngayong August 14 hanggang August 18. That's coming Monday onwards. Nabalitaan natin na ang gumawa ng test questions are people coming from UP. No, so medyo yun yung iba na-alarma. Sabi niya, UP, naku baka mahirap yung exam. Pero sabi ko naman, ako sa tingin ko lang is, siyempre i-orient naman yan ng DOH doon sa mga taga-UP na ang kanilang mga recipient ng exam na to ay mga high school graduates. Okay. So I hope UP will take cognizance of that, no, na yun yung ating profile at ibig sabihin nun, hindi nila gawing talaga napakahirap yung mga pagtatanong. Okay. To give you a heads up, yung exam is only, yung written exam, by the way, 2 exam, di ba? Meron siyang theoretical, meron tayong oral and practical examination. Yung theoretical exam is basically only 100 questions. Ulitin ko, 100 na tanong ang ibibigay ng DOH. Question, anong uri ng pagtatanong? Okay. Ever since na-accredit yung tayo, no, yung AUSA, no, since 2010, ever since hanggang ngayon, ang laging paraan ng pagtatanong ng DOH ay always multiple choice. Pag sinabi multiple choice, ilalatag ni DOH ang tanong at ilalatag niya din ang mga choices. So ibig sabihin, ang estudyante mamimili ng best answer among the choices that they give. So nakuha niyo po yon. Sa madalit sabi, walang fill in the blanks, walang matching type, walang enumeration, at higit sa lahat, walang essay questioning o essay type of exam. So, ganon. Ayun, dadagdagan ko pa. Yung 100 na yan, nadadaanan ng mga mag-i-exam ngayong Monday, no? Buong Pilipinas yun no? May exam sa center sa Luzon, sa Manila, sa Visayas at sa Mindanao. Yung 100 na yan, alam niyo ba kung gaano katagal mong sasagutin o bubunuin? Yan ay sasagutin mo sa loob ng 4 na oras. And to me, that is very long. Okay? Yung iba dyan, pag nagbibigay tayo ng mga quizzes, no, kahit 200 items, minsan 30 minutes, tapos na. Yung ganon. So I'm just I'm telling you all these things para magkaroon kayo ng idea ano yung kalakaran ng examination sa DOH. Okay? In other words, gusto kong banggitin sa inyo na ang exam ng DOH ay hindi mahirap. Okay. Napapatunayan na yan ng mga blind na nag-LMT exam. No? Napatunayan na yan ng mga in the past na mga estudyante natin na nagtatap sa exam at yung mga karamihan na pumapasa sa exam. Okay. Now, ano ang reason ba't hindi pumapasa ang estudyante? I think I can only point to one reason. Ano yon? Yung hindi pag-aaral. Okay? Kahit na anong dali na exam kung hindi ka magbabasa, kahit na anong dali na exam kung hindi ka mag-aaral, kahit na anong dali na exam kung hindi ka uma-attend ng mga lectures, no, ng mga activities,
na mga assignments, no, hindi nyo sinasubmit, hindi nyo ginagawa, kayo ay duduguin sa exam. Bakit kamo? Kasi wala kang paghuhugutan na isasagot mo sa examination. Okay? Kaya yun yung kinukuha ko sa inyo. At pangalawa, siguro dagdagan ko na lang, although nabanggit ko lang isa, yung pangalawa is yung mind setting. Ano ibig sabihin ng mind setting? Kung ikaw from the very beginning ay negative yung pagtingin mo sa kakayahan mo, negative yung pagtingin mo sa mangyayari sa exam, kapatid, I'm very sure isang dahilan yan para maging you'll be a failure, hindi ka papasa. Okay? So ulitin ko, ang paulit-ulit kong binabanggit sa mga estudyante, importante kapag kayo ay nakapag-enroll sa ALSA training program, training and review, dapat at the very day na pumasok kayo, ang inyong mindset is kayo ay LMT at kayo ay papasa. Okay? Sa psychology, ang tawag nila dyan minsan is imagineering, no? Yung anong iniisip mo becomes the reality. Kaya ngayon pa lang, gusto kong i-challenge kayo na dapat panghawakan nyo na sa puso nyo, kayo ay LMT at hindi kayo mahirapan sa exam, mapaghandaan nyo maigi at ma-achieve ninyo ang inyong asam-asam na lisensya. Are we agreed on that? Tayo ba ay nagkakasundo sa ganong arrangement? No? Otherwise, kapatid, sasabihin ko na sa iyo, kung tangan-tangan mo at day one yung ganyang alinlangan na baka hindi ka papasa, baka mahirap, baka wala kang oras, yung ganon, sasabihin ko na sa iyo, huwag ka na magpatuloy. Okay? Sabihin ko sa iyo, although ang ating policy, hindi ako nagre-reimburse, pero kapag ganyan ang mindset mo, I will give you an excuse para mag-reimburse. Walang mangyayari eh. Mag-invest ka ng pera, anong mangyayari sa pera mo kung negative naman yung mindset mo? So I hope you're following, you're getting my point. So ganun dapat yung ating arrangement on that. No? Ayan. Okay. So I'm sure may mga iba sa inyo may tanong, later on lang kayo magtatanong, no, after this presentation of mine, no, kasi may pag-uusapan pa tayo, no. Ang una sa lahat, ayan, sa schedule natin, gusto kong i-mention sa inyo that hopefully, kasi honestly speaking, nakatapos na tayo ng 3 modules. So ibig sabihin nun yung for those na mga talagang ngayon lang pumasok, na-miss out nyo na yung 3 modules. Kaya kailangan nyo na mag-double time. Kaya yung mga employers ninyo na nakikiusap, sinasabi ko, kailangan i-remind sila, kailangan mag-double time, kailangan mag-aral, magbasa. And if you don't have the manual, you ask from me, you order from us. Kailangan nyo ng manual para mayroon kayong point of reference. Lalo na yung mga topic na pag-usapan natin, yung 2 huling topic ay patungkol sa anatomy, physiology, at microbiology and pathology. Okay. Sige po. And before I go into the kindly ignore this time kasi ang ating time lang ngayon is 12 to 1 lang tayo. Wala tayong 10 a.m. I would like to proceed. Okay, before the house rules nga pala, gusto ko lang i-share sa inyo ang ating syllabus. Paano po nangyari na medyo may difference tayo doon sa DOH, no? Na manual. Module, mapapansin ninyo na nauna yung ating topic ng anatomy and physiology, and then microbiology sumunod, and then panghuli yung ating ibang topic, no? Like for example, yung massage therapy 1, fundamental concepts of massage therapy, the massage therapy application and practice of massage therapy. Ngayon, I have a reason kung bakit inuna ko po yung itong mga topic na to, no? No first few months nag-start tayo, actually June nag-start na tayo ng training. Inuna ko po ang mga topic na ito kasi ang aking experience, no, kapag inuna natin yung anatomy and physiology,
medyo highly technical na ng mga ng mga pag-aaral, no? Pag sinabing technical, hindi naman talagang highly, pero when I say technical, ibig sabihin nun, highly objective pa nga pala ang term. Highly objective yung ating tanungan dito. Okay. Ngayon, parang gulpi di gulat no? Pag upo mo, pagkinig mo sa teacher, agad yung pinag-usapan. Anong klaseng mga, ano yung mga bones, ano yung mga muscles, ano yung mga integumentary system, and so on and so forth. So medyo nakakalula. So, upon consultation, upon observation, sabi ko, mas maganda unahin natin yung mga topics na mga about the massage therapist herself or himself. Diba? Ano yung mga basic ng pagmamasahe, saan nagsimula yung pagmamasahe, things like those, no? Para ma-acquaint naman kayo kung ano yung mga kalakaran natin sa industriya. And then, of course, how to do the massage application. Siyempre, yung mga basic nun. We have discussed in the past about the 5 basic manipulations, no? What are those? Yung effleurage, pétrissage, friction, taputment, and vibration. Pinag-usapan na natin yon. And then we also discussed about the 3 stages of massage. Okay? Ito yung 3 stages of massage which are very important kasi dito nakasalalay yung inyong content, yung inyong preparation para sa oral and practical examination. Okay? So, last week, katatapos lang natin po patungkol doon sa ating topic on the practice of massage therapy, wherein we discuss about the Presidential Decree 856, Chapter 13, and then AO 2010-0034, and also we have discussed about the Code of Ethics. So yung mga yung mga topic natin. Okay? For the next few weeks, ang ating maging topic is for regular class is anatomy and physiology and microbiology. Pero for our group, since tayo ay makeup class, ang ating maging pag-uusapan is we will be talking about the fundamental concepts of massage therapy. So pag-aralan natin yung mga history ng massage, saan pa nagsisimula, no? And then from the previous time, early ancient times hanggang sa ngayon. And then we'll talk about, of course, about the effects, the benefit of massage. And then we will also be tackling about the indications and contraindications. Why is that? Para maintindihan na natin kung ano yung buong larawan ng ating ginagalawang industriya. No? So medyo nakikita na natin ngayon na saan din tayo nakaangkla sa ngayon, sa kasalukuyan. And ang panghuling topic natin would be about comparative analysis ng wellness at ng therapeutic. Kasi may encounter niyan paulit-ulit, no? Ano yung pagkakaiba ng wellness? Ano naman yung pagkakaiba ng therapeutic? Ano yung kanya mga distinct differences? Ika nga, no? And then from there, madudraw na natin ngayon. Kaya pagka ang DOH examiner ay magme-mention sa inyo about anything that falls under the category ng wellness, madali mo nang harapin, madali mo nang i-perform. In the same token, ganun din, kapag ang pinag-usapan naman ay patungkol sa therapeutic. Okay? So, yun po yung flow na ating pag-usapan. But since medyo hindi na natin mako-cover talaga lahat essentially because of we are pressed with time, no? Kasi August, September, October, and then baka we expect to finish or complete everything sometime in October, no? So baka mamaya we will press with limited time. Kaya ang gagawin na lang natin, we'll pick information na lang na medyo mas relevant para sa inyong examination. So I will leave the rest of the reading for you to do. Magbabasa kayo. Of course, lagi naman ako naniniwala na sa pag-aaral, laging mahalaga yung ating personal na home study. Okay? Never just rely on what we're lecturing here. Never just rely on the quizzes and the exams that you could encounter doon sa ating website. Kinakailangan on your own personal, in your own, mayroon kang personal effort to study and to read and to get yourself familiarized with everything that you have to know regarding the DOH examination. Okay, so yun po ang aking pong
Actually, yun po yung aking expectation. Kanina may mga expectation kayo, yun din ang aking expectation. No? Na kailangan natin magtulungan, kailangan yung gawin yung assignment ninyo, kailangan yung gawin yung inyong mga personal na mga readings. I will expect you to attend our classes every day. Now, kung hindi kayo makaka-attend, please let me know, and of course, yung message nyo ako sa EPM nyo ako kung anong reason. You know why? Kasi minomonitor namin ang inyong attendance. I don't care kung kayo ang pinakamagaling sa klase, but if you don't attend my class, I'm very sure that you'll miss a lot of information. Alam nyo, sa aking pagtuturo, I always share my mga observations sa mga exams in the past. It's not written in the book. Wala yun sa manual, no? Ano yung mga tips, no? Sabi sa inyo kanina, mga tips and mga things na dapat ninyong malaman. No, that's why it's for me yung Zoom attendance is a must, no. Kinakailangan ko 'yon. Okay. The DOH average passing mark is 75. Ibig sabihin nun, yung inyong written exam dapat 75, yung inyong oral practical exam dapat 75. Now at AUSA, for you to be able to pass also our final evaluation, we follow the same pattern. No? Ibig sabihin nun, kailangan may pasa mo ng 75 yung ating written exam and the 75 also ng ating oral and practical examination. Now, why am I saying this? Kasi before namin kayo recommend sa DOH, kailangan namin kayong i-evaluate. Okay, ulitin ko ha. Before namin kayo i-recommend sa DOH, kailangan i-evaluate namin kayo at titingnan namin kung kumusta na ang inyong preparation. And the only way for us to know that you are prepared enough for the exam ng DOH is when you pass our final examinations. So I hope that's very clear. Okay. Sa mga quizzes, mapapansin ninyo minsan ang ating passing score is 30%, 50%. Fina-fluctuate ko yun, no? Para naman yung ibang naghahabol, hindi sila mapag-iwanan. But at the end of the day, at the end of the program, babagsak tayo sa 75%. So that means sa 100 item na ibibigay ko din sa inyo, katulad ng DOH, dapat ang inyong passing score is above 75. Or at 75 or above 75. Another thing that I ask of you is always keep your camera open. The only time I will allow people not to use their cameras or to keep the cameras open is, of course, kung may mga emergencies, no? Like for example, nasa biyahe o mahinang signal, ayan, I will allow that, no? But all things being equal, kailangan ninyo i-open yung camera nyo, and that means kailangan nakapag-ayos din kayo ng konti. Okay? So ayun po 'yon, no? This is just one way to show that we are professionals, di ba? So yun, alam niyo na 'yon. Kung ayaw niyo makita yung background niyo, pwede naman sa Zoom, pwede yung i-blurred. No? May ano yan may technique yan sa Zoom, aralin niyo na lang, kalikutin niyo yung sa Zoom ninyo, pwede i-blurred yung inyong background. So para hindi naman hindi makita yung nasa paligid, no, na for you sa tingin mo baka maging distraction sa klase. Whenever you have to raise questions, I do not want to be interrupted during my class, except lang kung yan katulad ng ginawa ni kanina ni Grace na walang mute or there's an emergency, pwede kayong mag-raise ng kamay ninyo, no, para matingnan natin kasi mamaya nangangawa ako dito ng isang oras, wala naman pala kayong marinig. Okay? So, but given the normal situation or condition, please reserve your questions at the end of the lecture. Ayan, no need na yan, no? Kasi nakamute naman kayo, nakokontrol na natin. Ayan, if you have to say something that talaga emergency, you raise your hand, then I will accommodate that. And then, yan. Another thing, hanggat maaari po, kasi minsan kapag nagsasalita kayo, hindi na marinig yung boses nyo kasi maingay yung nasa paligid. And one example of that is yung electric fan na nakatutok sa inyo. Kasi nakaka-capture yun kaya maingay. No, so please avoid positioning yung electric fan in front of you while doing the Zoom classes. Kung pwede lang sa tagiliran, sa likod, but avoid na nakaharap siya sa camera o sa inyong microphone kasi nakaka-capture na natin yung ingay, nawala na yung inyong tinig.
Ayan. Another thing. Minsan kasi siguro minsan marami tayong gadget at gusto nating nakikita lahat, pinapaandar natin lahat sa Zoom yung ating mga gadgets. As much as possible, even when meron kayo isang gadget na nakalink sa Zoom, please pakilayo lang siya kasi nagkakaroon ng feedback, no? Nag-feedback noise, ika nga. Maingay 'yon, masakit sa tenga, no? Kaya yun yung natin na yan isang reason bakit mayroong maingay na background. Kasi mayroong hawak niyo yung cellphone tapos katabi niyo yung inyong computer, no? Pareho siya nakalink sa Zoom. Ayun, magkakaroon siya ng unnecessary noise. That's self-explanatory already, no? When I say behave as much as professionals, ito ay patungkol naman sa ating mga chat rooms, no? Ayaw natin na, number one, ayaw natin na magpo-post kayo ng mga anything that has nothing to do with the training. Okay? Pwede kayo mag-post among yourselves pero wag yung gagawin nyo sa group chat. Kaya minsan, tinitake down ko yon, no? Mayroong nagpo-post about something na hindi naman relevant sa training, tinitake down ko yon. Kasi kung i-allow natin yon, sa dami nyo, no? 100 kayo, although 50-50 yon sa bawat klase, talagang mapupuno yung ating group chat at hindi na natin mababasa o hindi na mababasa ng mga kasama ninyo yung mga importante na mga information. Kaya please refrain doing those things, no? Doing posting ng mga hindi relevant sa training. Another thing, kung minsan kasi may mga misunderstanding na gano'n, hindi naman maiwasan yun, no? That's part of human beings being part of being social animals, ika nga. Please wag nating idama yung ating mga kasamahan, ha? Kasi in the past meron ako na encounter na ganoon no, nagbatuhan na sila doon pa sa group chat. Hindi pwede 'yon, no? If you do that, I will just have to delete you from the GC. Okay? Kaya nga kung may mga ganon, pag-usapan nyo na lang among yourselves. So yung idama yung grupo. The only time na idadama nyo ang AUSA is kung hindi nyo masettle at kinakailangan nyo ng third party para mamamagitan sa inyo. But again, the objective is to solve the problem. To resolve the problem. Hindi yung para palakihin at hindi para maging magulo yung ating program. Ayan. So, yan. Self-explanatory na yan. Yung ating group chat is property ng school. Ibig sabihin nun, iwasan natin mag-post ng mga unnecessary na mga materials. Okay? And from time to time, may mga rules tayo. We expect everyone to follow the rules that we set, okay, as an institution. And by the way, gusto ko nang banggitin sa inyo, ang DOH kasi, when we were doing our training for accreditation, sa isang training namin, mayroong in-emphasize ang DOH. Alam nyo kung ano yon? Ang in-emphasize ng DOH ay yung tatlong element ng training, sabi nila, no? Para mag-effective daw. Number one, ang acronym na yon is KSA. Anyone who knows that? Ano ibig sabihin ng KSA? Hindi po KSP, ha. Hindi po KSP, kulang sa pansin, hindi po. KSA stands for, the letter K stands for knowledge. Okay, knowledge. Okay, so yun yung obligation ng institution, bigyan kayo ng knowledge, bigyan kayo ng information, i-prepare kayo na maigi para kayo ay maging ganap na LMT. Okay, so ganun din kayo, no? Ganun din kayo. You are here in our class, hindi lang para kayo ay maging busybody or maging maging bench warmer, ika nga, kundi kayo ay maging active participant ng teaching and learning process. So tayo ay maging aktibo sa ating pag-aaral, no? And that should be two-way process. Yun po yung ating inasahan dyan. Pangalawa is letter S. Ano ibig sabihin ng letter S? S stands for skills. Okay. So, anong klaseng skills? Well, of course, massage skill, no? Kasi yun yung yun yung ang kabahagi o kaakibat ng ating training program. Kailangan maging equipped kayo, no? And you know what to do, how to deliver, how to present, no? At yung skill na yan, hindi lang pagmamasahe. That skill also involves about what? The way you communicate. No? Paano kayo mag-deliver? Paano kayo gagawa ng inyong spiel? Paano kayo gagawa ng inyong introduction? How do you
face your assessor when you have to do your oral and practical examination. So yun yung mga skills na yun, no? And also that includes also your study skills. No, yung inyong paraan ng pag-aaral. Yun, no? So, yun yung mga bagay na dapat nyong i-develop, dapat nating pagtulungan na ma-achieve ninyo, no? Na maranasan ninyo. The third one, and it could be said as the last but not the least, ika nga, is letter A. Ano ibig sabihin letter A? Letter A stands for attitude. Ayan. Okay, ulitin ko ha. Letter A stands for attitude. Now, paulit-ulit na sinasabi sa amin ng DOH, no? I don't care. We don't care kung siya yung pinakamatalino, kung siya yung pinakamagaling sa oral practical exam. Kung ang estudyante na yan ay walang tamang pag-uugali, no? Ang ibig sabihin noon talagang ano 'yun, no? Medyo may paltik sa isip at pag-uugali. Chances are sila mismo magsasabi hindi niyo dapat bibigyan niya ng opportunity na magkumuha ng licensure examination. Why is that? Kasi nasa wellness tayo, di ba? Pag pinag-usapan yung wellness, mahalaga yung tamang pag-uugali. Kaya nga meron tayong tinatawag na Code of Ethics on Massage Therapy. Diba? To those among you na nakapakinig ng ating topics on that. Mahalaga po yun, yung ating tamang pag-uugali. Because if we do not possess that kind of a good attitude, ika nga, no, you will be a big headache sa industry. Di ba? Kasi wellness tayo eh. Paano maging well yung client natin kung tayo hindi naman well? No? Because of our bad attitude, because of our bad or negative disposition in life. So madadamay at madadamay yung ibang mga tao. Okay? So I have to admit in the past, no, kasi nag-start tayo ng online training way back in sometime in early June 2022. So doon tayo nagsimula, no? Although ang ating AUSA, I personally start doing my trainings early on pa na, mga 2002 hanggang sa 2010 na accredited ng DOH. Anyway, so ang aking na ano diyan is talagang yung may mga ganun lang talaga, no? But we know also na ano yan, yun yung tinatawag na individual differences, no? May mga taong ganun lang talaga. But kahit na may ganun ka, dapat you have to learn to conform. You have to learn to conform sa ating industry na kinakailangan makikibagay tayo, makikitungo tayo na maayos, yung ganun. Kapag may problema, pag-usapan natin, yung ganun. Hindi pwede nagmamarites tayo, hindi pwede natatantrums tayo. Now, another example that I had is pagdating sa all practical examination, no? Kasi naranasan ko rin dati, no? Pag hindi pumapasa sa all practical exam, talaga nagdadabog. No, naghahagis ng bottled water, yung gano'n, nagdadabog ng pintuan, may gano'n. May mga taong gano'n talaga, no? Kaya kami ang sinisisi ng DOH kapag ka nakalusot yung gano'ng estudyante at doon nagwala sa DOH. No? Doon nagwala sa DOH. Hindi naman kayo agad pagagalitan eh. Ang unang tatawagin, ang unang sasabihin, kaninong estudyante yan? Saan institution ba yan galing? Ganon, no? Laging nasa institution agad yan. Tapos tatawagan kami kahit anong oras ng gabi, no? This oras ng gabi, tatawag yan ng DOH. Benji, ano ba yung estudyante mo? Bakit ganon? Bakit yung nag-perform ganito, nagkakalat, nagwawala? Yung ganon. No? So kami ang binabalikan. Kaya wala kaming choice, no? Ayaw namin ng ganon. Well, of course, to protect the industry as well. No? Kaya yun, you try to learn to conform with the norms and then abide by the rules. Ika nga, para maging okay lahat at maging seamless, no, and everybody will be happy. Okay, yan naman ang ating objective dito eh, no. Hindi lang kayo maging LMT, magkakaroon kayo ng maraming ka-network, maraming kakilala, no. And by the way, meron pala tayong estudyante hindi pa nakapasok pala, no. I think andito na yung we have someone from the US na nag-enroll. Wala pa siya. Okay. So we have students also coming from abroad. No, so that means talagang ano tayo, no, ang ating composition is diverse yung ating composition sa klase. Mayroon tayong mga estudyante ng mga doktor, may mga estudyante tayo na ganon sila, no. So kailangan natin matuto makibagay sa lahat. Okay? So, yan. The next one is naulit na yan, pasensya na po. Ayan, tulad na binanggit natin kanina, kung may mga misunderstanding, pag-usapan yung maigi, pero kung
kayo ay may problema sa akin, ako yung kausapin ninyo mismo, no? You PM me immediately and I will try my very best to help you settle whatever problems that might arise. No, kasi wala namang taong perfect eh, no? So we tend to commit mistakes. Basta ang akin lang po dito is whatever it is, may mga misunderstanding na ganyan, kailangan nating i-settle among ourselves. Huwag nating ikalat muna at huwag nating idamay yung mga hindi dapat nadadamay sa anumang klaseng gusot. Okay? Ito, lagi nating sinasabi, wala tayong ina-allow na refund. The refund could only happen is, yun nga, tulad sinabi ko kanina, kapag na-realize mo na hindi ka talaga maging LMT kasi negative yung outlook mo sa buhay, if that's your reason at kasi simula lang training, sige, babalik yung binayad mo. Pero once na nag-commence yung training at tuloy-tuloy na, no, we do not allow refund to happen already. No? So I hope that's very clear with everybody. I will not discuss about the penalties, pero alam nyo naman yun, no? The worst thing that could happen is once na mayroon kayong infraction of what we have ever have discussed here, pwede namin kayong bigyan ng written warning and then pag-usap tayo and then but the worst comes to worst, we will have to just remove you from the program. And again, tulad ng binanggit natin kanina, wala po tayong pinag-usapang refund po dito, no? Pero yun po, we are naman, mabait naman tayo eh. We try to listen to everybody, no, kung ano may mga concerns. Pag-usapan natin na maigi. And eventually, before I forget, medyo nakakaligtaan ko na nasa kalagitnaan na tayo, wala pa tayong election of officers, no? So I'm trying to propose to the group the next few days or few weeks na you try to think kung sino yung gusto niyo maging class officers, no? Officers for Alpha Group and officers for the Bravo Group. The Alpha Group belongs to those who belong to the schedule ng 10:30 to 11:30 and then yung Bravo Group naman natin ay 12 to 1 in the afternoon schedule. Okay. So, ayun lang po ang ating mga house rules. And in case you might want to ask something, pwede nyo i-raise ngayon, pwede natin pag-usapan. Baka meron pa kayong mga ibang mga expectations na nais nyo malaman ng lahat. No, pwede niyong banggitin, pag-usapan natin. We will try our best to meet halfway kung paano natin makatagpo kayo halfway. Sige po. Sino mauna magtatanong? Do you have any question? Kindly raise your hand if ever mayroon kayong tanong. Yeah, go ahead. Oo. Yeah. Ma'am, ikaw pala ikaw yung nasa US, no? Oo. Sorry. 9 o'clock po ng gabi dito. Ganun ba? Nako, talagang yes. Pupuyat ka pala sa program natin. Anyway. Hindi naman sir, pero night shift talaga ako eh. Kaya pagka yung other days, off kasi ako ngayon, pero nurse kasi ako rito. Other days na pagka naka-audio lang ako, nasa trabaho po ako doon. Pero kung hindi naman, wala ako sa pasyente, nilalagay ko lang yung computer, yung cellphone ko sa harap ko. Okay. Ma'am, kasi 1 hour lang naman eh. Before you say anything, tulad ng binabanggit ko sa mga estudyante natin na mga medical practitioners, yung mga professionals talaga na sinasabi, you have an option not to attend our anatomy, physiology and microbiology lessons, provided na mabasa-basa nyo lang po yung mga na yun kasi napaka-basic naman po talaga ng ating discussion. You might find it boring, no, kung tutuusin natin. Pero kung if you want to just enjoy joining with the class, makipag-jamming sa klase natin, then we welcome you to be around, no? But what I do not want you to miss out is yung ating mga lessons. Like ito ngayon, yung pag-usapan natin, fundamentals on massage, yung mga gano'n, no? About the mga laws and provisions on massage. Kasi ito yung mga bagay na dapat natin medyo na-assimilate natin upang sa gayon ay madali tayong sumagot dun sa exam ng DOH. Okay ba, ma'am? Bernadette. Yes, how do sir. I call you? Bernadette? Death or what? Bernadette lang, sir. Bernadette. Okay. Sige po, go ahead. Ano yung tanong mo po? Go ahead, please. Yung question ko po, siguro pati na rin yung mga kaklase ko. How soon po na malalaman yung schedule? Like sabi niyo, August 14 to 18? How soon nag-a-announce ang DOH ng mga exam? Kasi ang gagawin ko po, next year pa ako mag-exam para may sufficient, kasi pinifill in ko lang yung mga review ko para next year pa ako. Ang gagawin ko, magbabakasyon ako bigla para lang maka-exam. So, gusto kong malaman kung how soon yung exam, for example, yung December nga.
how soon nyo malalaman yung schedule? Okay. Sige po. And that includes also yung schedule din po ng submission ng mga requirements. Kasi it Yes. takes almost a month before the announcement. Technically, ayon sa AO 2010-0034 ng DOH, ang exam happens every June and December of each year. Okay? Kaya lang, tulad nung nabanggit ko sa nakalipas na nasa transition kasi yung bagong komite na nag-handle ng ating examination. Dati kasi ang may hawak is Health Human Resource Development Bureau ng DOH, HHRDB. Ngayon, ang humawak naman sa exam natin ay Health Facilities Services and Regulatory Bureau. So, practically magkaibang animal yung dalawa, no? Magkaibang mammal yung dalawa. Kaya ang diyan po is we would know, although mayroon na tayong inkling ng pattern ng ginawa nila kasi sa ngayon kasi medyo I like what they're doing. Kasi pinagsasama nila within 1 week both the written and the practical examination. Okay? So that's the dilemma of the others who are working abroad na uuwi lang para ma-exam tapos ang next na practical exam could take for another 2 months. So that's going to be a dilemma. Pero ngayon po, first time in the history of DOH examinations, no? And this coming August, from August 14 hanggang August 18, mangyayari na po yung practical, yung written tsaka practical examination. Okay? To answer your question about the scheduling or announcement, normally a month before the exams, no? O siguro mga 1 month to 2 months. Yun yung kanilang ginagawang announcements. So, usually, sir, mga June, ganon. Between June and August, ganon. Because of the number of students that we have at Region 12, no, kasi ngayon ang Region 12 almost 100 sila na estudyante natin, ang request nila magkaroon ngayong December kasi close na yung si August sa kasi December. So hopefully we would be able to get the result or the announcement coming from DOE sometime probably on early October or November. Kung matutuloy si December. Pero sa June naman, somehow kung ano yung pattern ngayong December, probably will be applied on June, this coming June 2024. So yun yung ating inaantay na maging trend para ma-estimate na natin. So masabi ko sa iyo, Ma'am Bernadette, na you have to be in Manila within this period kasi dito yung submission ng requirements saka yung period ng examination. Okay. Okay, ma'am. Nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Bernadette? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay. Sige po. Okay, anyone else? Kung may mga tanong po kayo, sino pa yung gusto magtanong? Paki-ano nyo na po kasi ito yung time na maging malinaw po sa atin, ano po yung mga expectations natin and then kung ano po yung mga inaasahan din namin na gagawin para sa inyo. Ganito na lang, kung wala naman tanong, pwede bang, would it be okay na, kasi ilan naman tayo, how many are we now? 10? Okay. Pwedeng very short lang, gusto ko lang na I'll take this opportunity to know you to know each one, no? Pwede din mag-share kayo, you tell us your name and then why you are here sa training na ito, ano yung mga inaasahan yung mangyari of course tapos na tayo kanina, pero ano yung inyong purpose, but gusto niyo maging LMT, no? Or anything you would like us to know about yourself. Self-introduction na tayo muna ngayon. Who would like to go in first? Ma'am Det, mauna ka na lang magpakilala kasi nagsalita ka na kanina para makapag-prepare naman yung iba. Yes. Okay. Self-introduction lang, Ma'am Bernadette. Anything you would like us to know about yourself, please? Yes, sir. I'm Bernadette Martinez. Nandito po ako sa California ngayon at currently po almost 10 o'clock na po ng gabi dito. Pero okay lang sa akin. I can cope up with the lesson. 9 to 10 ang lesson ko rito kasi ICU nurse po ako rito. So in betweens lang, ang ginagawa ko, it's either nagbe-break ako ng 30, tapos I'm hoping na hindi ako busy at that time, i-on ko yung aking cellphone dun sa harap ng computer ko pag nag-chart ako. So 20 years na po akong nurse dito, pero taga Baguio ho ako, so nag-nurse muna ako sa Baguio. Graduate po ako ng nursing ng St. Louis University. Okay. Nag-enroll po ako rito kasi gusto kong mag-open ng spa dyan sa Pilipinas.
Eh, kailangan, I guess, na kailangan ko maging license. Yes, oo. Totoo po yan, ma'am. Tsaka para you will not be at the mercy of your therapist na mga license kasi kung Yes. ang owner ay hindi license, may mga problema sila pagka nagsialisan yung license nila ng mga tauhan. At definitely, you cannot operate your spa without a license. Ganun po. Okay? Sige, anything else, ma'am? May dadagdag ka before the others would also share? Wala, sir. Thank you. Okay, So glad to be here. Okay, bigyan natin ng 3 bagsak si Ma'am Bernadette. Okay, sige po. Maraming salamat. Sino ang next na magsasalita? Si Merly. Merly, pwedeng introduce mo yourself mo and then i-share mo sa amin kung ano yung gusto mo naming malaman about yourself. Go ahead o nawala. Paki-unmute mo, Merly. Go ahead, Merly. Hello po, good morning po. Yes. Ayun po, my name is Merly Alegria po. Nandito po ako ngayon sa Cavite. Tapos nag-start po ako ng masahista po 2008. Mm-hmm. Ayun, bago po ako, at saka isa pa po, kumuha na po ako dati ng license. Mm-hmm. So ano lang po, na-revoke lang po yung lisensya ko kasi nga po nabuntis ako ng 5 years. Akala ko po hindi ako ulit makapag-massage kasi nga ayaw ko payagan ng hobby ko. Tapos marami na rin po akong pinasok na trabaho pero hindi po talaga ako naging masaya. So umpisa lang po pala naging masaya ako. Tapos nung the end naman parang hinahanap ko pa rin po magiging masayista. Tapos nalungkot nga rin po ako dahil po nung inayos ko yung license ko, revoke na po talaga, wala na po talagang choice. So, syempre po, mahalaga po sa akin yung lisensya ko. Yun po talaga ang pinapangarap ko noon. Kaya ulit ako nag-take ng license, ng license massage therapist po. Dahil kung papalarin po or ibigay sa akin ni Lord by next year, mag-ibang bansa or magpapatayo po ng spa. Ayun po. Thank you. Okay. Sige po. Yan yung classic example sinasabi natin, di ba, na minsan nakakaligtaan nila yung renewal ng license nila. Ngayon, nung time na magla-license na sila, pag sinilip ng DOH, napakatagal na hindi nakapag-renew, talagang i-invalid nila yung license. No? So, wala na silang choice kundi talaga mag-training. Pero Ma'am Merly, alam ko, madali na naman lang to sa iyo. Ang akin lang expectation sana sa iyo is kasi, kumbaga, second time around na to, dapat isa ka sa magtatap sa exam. Okay. Sige po, bigyan natin ng 3 bagsak si Merly. 1, 2, 3. Ayan, salamat Merly. Okay, sige po. I like your attitude. Ang iba kasi talagang pagka nasabihan na silang expired na at saka hindi na talagang sama-sama na ng loob nila no? Pero maganda yung attitude mo na, sige lang fight again gawin natin ulit. Okay, malaking bagay po yan. Okay, sige po. Next one, si Mary Grace. Mary Grace, go ahead. Pakilala ka ng sarili mo and then try to let us know what you want us to know about yourself. Yes po. Hello sir, good afternoon to all. Ako dahil si Mary Grace Boloron Torrijano from Makilala. 5 years ako nagtrabaho sa isang spa sa Kidapawan City. Then sa ngayon, stop naman kasi parang dito hindi kami pinapayagan. Nung umpisa may nag-share sa GC namin about enrollee sa AUSA. Tapos yung boss ko naman nag-reply doon na, pangwartahan mo ana. That's word ang reply niya, sir. So, ibig sabihin, hindi niya gusto. Then, 2 days nag-leave ako. 2 days nag-leave ako tapos parang nag-message siya sa akin, suspended ako 7 days. Then 3 days pa lang, naka-block na ako sa GC, naka-block na ako sa account niya. So, ibig sabihin, ayaw na nila sa akin. So, nag-message ako sa isang boss ko na sabi ko, mag-enroll ako ng AUSA. Yun, lalong na-block sa isa. So, kahit ganon, patuloy pa rin ako, go nang go. Tapos, gusto ko lang maka-license massage kasi nakapag-aral naman ako ng online test pero certificate lang yung nabigay sa amin, hindi in situ. Kasi isang Labyan Foundation lang yun, sir, sa amin ng certificate doon. Binigyan kami ng mga gamit na like towel, parang may free siya. Tapos, yun, then,
gusto ko mag-abroad, pero kaso gamit ng mag-massage doon, pero walang license. Kaya nagpursige ako na maka-license. Sana makapasa. Okay. Yun lang po. Okay, sige. Bigyan natin ng 3 bagsak si Mary Grace. Okay. Para sa inyo na gusto mag-abroad, alam mo, sabihin ko sa inyo ha, madaming tumatawag sa akin. Noon pa, maraming nag-inquire sa akin ng mga employees abroad. And the latest na kumausap sa akin ay taga Poland. Alam niyo kung magkano ang singilan? Magkano incentive? No? Ang incentive, sabihin ko lang sa inyo ha, pero kung nandun kayo sa Spanyo ngayon, dyan lang muna kayo. Huwag kayong umalis ha, kung may kontrata po kayo. Ang per hour po sa Poland is, alam nyo, kulang-kulang na 50,000 per hour pesos. Ayan. So, kung gusto nyo, sabihin nyo sa akin, pero dapat LNT muna. No? Yun yung una niyang hinahanap, dapat LNT yung aplikante. Okay, sige, salamat. Salamat niya, Mary Grace. Ang sunod naman si Marineth. Hello, Marineth. Okay, hello po. Good afternoon, everyone. My name is Marineth Diego. I came from... Ano, Mariche o Marineth? Mariche o Marineth? Po. Marineth po. Okay, Diego, I came from somewhere in Sarangani province po. And nag-enroll po ako sa AUSA online kasi po I'm a freelance therapist po ngayon and in the future po gusto ko pong magkaroon din po ng sariling spa with all the legalities. And sana po hopefully soon po makapasa po sa licensure exam for massage therapy po. Yan lang po. Marinette, kasi nasa Sarangani, asa ka ba? Saglan ka ba ngayon? Sa Malapatan po, sir. Okay. Kasi akala ko Saglan. May estudyante tayong blind Saglan kasi last semester. Anyway, sige po. So, bigyan natin ng 3 bagsak si Marinette. Ayan. Thank you ha. Ayun, huwag kayong mag-alala, tutulungan namin kayo, no? Basta ano lang tayo, sabay-sabay lang tayo na mag-aral talaga. Including myself, nag-aaral pa rin ako no? Kahit kahit na ilang taon na akong LMT. I really have to study also. Okay, sige po. The next one, si Charis. Hi, Charis. Please go ahead. Go ahead, Charis. Sige po. Hello po. Good afternoon po, sir. Yes. Sige yes, po. my name is Charis Joy Padrones po. Taga Mindanao po ako. So, bago po ako dito, no? So, gusto ko lang po talagang magkaroon ng license po talaga. Opo, kasi gusto ko ring lumabas na ibang bansa. Then, gusto ko lang talagang magkaroon ng license para as if mas maganda talaga, sir, pag meron. Oo. Opo. Tsaka yung isang opportunity para sa abroad is sa cruise ship. Ang dami natin estudyante na sa cruise ship sila pagkatapos ng LMT nila. Madali lang silang natanggap kasi iba yung DOH license na hawak-hawak nila, no. So that will be an opportunity especially for young people like you, no, na gustong mag-ibang bansa. Okay. Sige po. Bigyan natin 3 bagsak si Charis. Okay, thank you, Charis. Next one po, si Alea. Alea, go ahead. Ma'am Alea. Ma'am, pakita ka muna na, ma'am. Good afternoon, sir. Ako po si Alea Ogokan, owner ng spa. And I have one of my staff here, sir. And gusto ko sila magiging LMT soon. And sister of Aziza, sir. Magkapatid ka ni Asisa, ni Asi. Opo, sir. Okay. Okay. Sige po. So, ano ang iyong ma'am? Ano yung objective for taking the LMT training? Para may license po kasi owner po ako ng spa, so kailangan may license po. Okay. Tulad sinabi natin kanina, 'di ba? Kapag ang owner walang license tapos ang license ay nasa therapist, pag umalis yung therapist, magsasara yung spa. Kasi pagdating ng inspector, hanapan nila, sino bang license dito? Wala palang license, hindi kayo mabibigyan ng business permit. No, ganun din po sa inyo, no? Anong lugar ka pala? Anong lugar yan sa inyo, ma'am? Marawi or ano? Sa Sultan Kudarat po. First spa in Sultan Kudarat. Talaga? Anong pangalan? Opo.
Ano ang pangalan ng spa, if I may? Kinza El Spa po, sir. Kinza. Yeah. Okay, sige. Panalangin natin na maging successful yung endeavor niyo, no? Kasi alam niyo yung pagmamassage kasi o yung sa spa, you're helping people. We are malaking bagay 'yun lalo sa mga tao na dumadaan sa iba't ibang stress sa buhay. Kaya sabi nga ng iba, dapat i-pray natin marami ma-stress kasi para marami tayong clients. Si Bernadette, alam ba, Ma'am Bernadette yan kasi nurse eh, no? Pag ang tao stress, di ba? Ang pinakamagandang, sa totoo lang naman, pinakamagandang stress management is massage. Di ba, Ma'am Bernadette? No? So, ayan, salamat Alea, no, sa iyong sharing. We look forward to be with you, and then kung ano mga may tulong namin sa inyo para maging successful yung in-design na maging LMT, you let us know, ha? Message lang kayo sa akin, huwag kayong mahiya. Okay, so bigyan natin ng 3 bagsak si Alea. Thank you. Salamat. Okay, si Sir Abdul. Hello sir, good afternoon. Yes, magandang hapon. So my name Abdullah Edla Mahmoud from Sultan Kudarat, Maguindanao. Saan area mo, sir? Sultan Kudarat po. Okay, sige, go ahead. So, nag-enroll ako ng outer kasi ang tawag nun, isa ko sa therapist na Kinza El Spa. Okay. So, yes po. So, gusto ko po magkaroon ng license. Kasi iba po may license ka po punta. So, hindi ko ng tao. Okay. Yeah. Talagang yan, no? Mahalaga may license na hawak-hawak kasi mas confident kang humarap kay kanino, no? Lalo na kung galing yan sa DOH, pakita mo na Okay. Sige, so magkasama kayo kayo ni Ma'am Alea. Yes, sir. Okay, sige po. Maraming salamat, Abdul. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Okay. Next, si Kenneth. Kenneth, please, pakita ka po ng audio mo, video. Kenneth. Bakit Kenneth? Kenneth ka talaga, ma'am? Opo, sir. Hello po, sir. Good afternoon. Okay. Kenneth, go ahead. Hello, everyone. Ako po si Kenneth F. Tamayo from Mindanao, South Cotabato po. Ako po ay 28 years old. Tapos, nandito po ako para po, marami akong bago lang po kasi ako, sir, sa massage, and gusto ko po na marami akong matutunan, mapalawak pa po yung kaalaman ko about massage, and then, at para na rin po makakuha ng license po. Okay. Yun po. So, ilang taon ka na uli na nagmamassage, Kenneth? Bago pa lang, sir, mga almost 5 months. 5 months, okay. Dapat marami kang bubunuin para talagang ma-master mo yung iyong 5 strokes, okay? Yes po, okay. Sir. Okay. Pero ikaw yung anong plano mo pagka nagka-LMT ka na? Ano yung iyong personal goal? Baka sa susunod, sir, try ko po mag-abroad or ano. Or baka dito lang din. Okay. Okay, sige. Alam niyo pagka may lisensya, marami kayong mararating sa totoo lang, no? So, maganda yan na yan yung inaasam-asam ninyo. Okay, so bigyan natin ng 3 bagsak si Kenneth. 1, 2, 3. Ayan. Salamat. Okay. Thank you, sir. Si Melly, nagtaas ng kamay. Melly, go ahead. Yan. Go ahead, sige. Welcome. Ako po si Melly Luz Abuya po. Gusto ko pong magkaroon ng license kasi po soon to be owner po ng spa. Nag-interview na siya. Tapos very good, no? And then, ilang taon ka na nagmamasahe, Melly? 5 years na po, sir. 5 years. So, bago ka pa lang pala, no? Apo, sir. 5 years bago lang. Okay. Sige po. So, anong inaasahan mo? Kasi hindi kita narinig about sa training. Anong inaasahan mo sa training natin? Sa training po, sir. Sana makapasa po. Okay. Sige po. Magtutulungan po tayo regarding that, Melly. Sige, bigyan natin ng 3 bagsak si Melly. Thank you po. 3. Okay.
The next one is si Ashi. Ashi, pakita ka po. Sige po. Okay, I really like massage kasi I was doing my massage as a part-time freelance nung nasa Malaysia ako for 10 years. So I really like handling clients kasi I'm also a hijama therapist. Yun. I don't know by professional career pero I learned from Malaysia and now I came back sa Philippines and I really wanted to learn yung license LMT ng Philippine perspective and I like to handle sa mga client base and also helping other people here yun. So I'm helping my sister as well paano maging LMT din siya. Tapos in-encourage ko siya seeing how people are doing massage, helping people through massage yun. So yun yung aim ko. Okay. Sige po, napakaganda no, napaka-noble ng kanyang intention na maging LMT to help other people. Actually, dapat yun yung puso natin no, to help people kasi kung nasa massage tayo para lang kumita, parang we are not in the right place. But if our heart is to help people, that's entirely a different story. No, kasi yun naman ang essence ng ating paninilbihan, yung pagtulong natin sa kapwa. If seeing people happy sila, na-relax sila, that's a good thing already. Okay? Sige, thank you Ashi sa iyong message and then actually i-chismis ko na yan si Ashi ha. Si Ashi is international model po yan, no? Chinismis na si Ashi. Okay? So I hope na makatulong ka whatever it is na pwede kayo magtulong-tulong din kung anong paano natin ma-improve yung ating program, especially from the perspective na naman sa ibang bansa, no? Katulad ni Ma'am Bernadette din kanina. Okay, so bigyan natin ng 3 bagsak si Ashi. 1, 2, 3. Ayan. Thank you so much. Okay. Sige po. Sino pang hindi nakasalita? Lahat na tawag naman Lahat na, okay na tayo. Si Marinette, si Melody, kompleto na tayo. So, again, thank you so much, class, for your time. Actually, nag-overtime na tayo, but I'm really happy that you are here with us. Tulungan po tayo kung ano pang pwede natin gawin. Let us know kung paano pa yung gagawin natin. And by the way, I hope lahat kayo ay nakapag-order na ng manual, no? Except lang kay Ma'am Bernadette, I'll try to check muna Ma'am Bernadette kung how much yung pang US kasi para isahan na lang yung natin, but within the week siguro I can get information and I'll let you know, PPM na lang kita. Okay? So yun lamang po. Kung wala na kayong ibang tanong, I think I have to let you go. Maraming salamat po muli. See you next Sunday. So see you every Monday hanggang Friday. Friday is our quiz day. And then, of course, in addition to that, meron tayong Sunday. And by the way, if ever you miss our class, I make sure na meron tayong meron tayong YouTube copy noon. Pwede nyo mapapanood sa YouTube, but there are times medyo delay yung pag-upload natin because of the speed ng ating internet. Hopefully, if I'm in Jensen, if I could subscribe sa Starlink, kung bibilis-bilis yon, madali nating upload yung ating mga video, no? After our class, mayroon tayong video, mapapanood nyo agad sa YouTube. Okay, so thank you so much. Maraming salamat. And kuha mo na ako ng picture. Pwedeng pakita mo na kay sandali. Kukuha ako ng picture. Okay. Sige po. God bless. Thank you so much. Arigato.